At Ay, yan hindi. na nga. Draft na tayo, guys. Eto Oo. na. Wala nang patumpik-tumpik pa. Team Liquid PH on the red side and Homeboys on the blue side. Tanggalin kaagad natin yung Roger ni Benny QT kasi kung matatandaan mo, last time na nagtapat ang Liquid PH and Homeboys sa group stage ng MSC, nagwala si Benny QT with the Roger. Oo. Tsaka hindi lang pala si Sorn ang hindi natin makikita. It's literally Udil and Nets from the previous lineup halos. Hindi rin si Sepat yung XP lane natin. At ang jungle natin ay hindi rin si JV. Oo, talagang roster shake-up dito for Homeboys. Udil and Nets na lamang ang natitira from the Homeboys na nag-compete sa MSC. And last ban for them, tinanggal nila yung Arlot, respecting Sanford or JP. And of course, ayaw makatapat ng Liquid PH ang Link. So open ang funny dito ni Carl TC ha, pwede nila i-pick up mamaya. Pero Harith muna ang pinrioritize dito ng Homeboys. So likely mapapasa kamay na rin naman ni Net yung Harith as the gold laner dito na gustong bigyan ng attention for sure maya't maya ng Homeboys. But the priority on the Zast remains at yun ang ipapansagot dito ng Team Liquid together with the possibly new signature Sanford hero, no? The Na Edith Edith. Sunod-sunod niya ginamit yung Edith. Di ako sure if nung kabilang game, yung kalaban nila yung Begatron Beta, kung puro Edith nga din ba si Sanford. But a great pickup here as well with the Zask from Sanji. But sagot naman kaagad dito ng Homeboys the Valentina, ensuring na kahit anumang game-changing ultimates na meron ng Team Liquid PH, kayang-kaya nila kopyahin. Pero last pick, will they go for an assassin kaagad or will they select the next lane? Yun ang tanong kasi Terizla! hindi pa natin masisigurado ano ang particular ditong hero pool or choice of jungles dito ng Homeboys. So, XP laner nga muna ang unahin nila at isa-secure na lang yon ng Team Liquid kasi dito, kung may isa tayong bagay na sigurado, pinaninindigan ngayon ni Carl ang mga assassin at that will be the Hayabusa. Pero kasi, parang first 3 picks pa lang, no? Maganda na rin yung options agad nung Valentina na pwedeng kuhain, ano? It's either the Primal Wrath or yung Dominator's Descent. Oo, mga masakit kaagad. Magic pa pareho eh. Kasi hindi din naman kailangan mag-rely sa kanya yung mga crowd control kasi may Terizla sila. So pwedeng-pwede. But for Liquid PH, nako, Carl TZ. Assassin, Hayabusa talaga. Gusto talaga mag-enjoy ni Carl eh. Ayaw na niya mag-utility. So, kailangan na makulit ang mga heroes na gagamitin dito ni Carl TZ. And parang kailangan mo talaga mag-secure ng ganito, especially up against the Harith. If ito yung pinaka paiikutan ng lineup ng Homeboys. Kasi hindi naman madaling targetin ng Harith. Kahit anong sabihin natin. So, ipaubaya mo na sa Ugi Shadow Kill na basta't walang minion din o masyadong mahatian ng damage. Of course, together with the Sky Piercer ay makakasecure ka naman at the very least ng pick-off dito kontra sa mga malalambot na heroes ng Homeboys. Pero zoom in daw muna. Zoom in Grabe daw muna kay Nets. Sobrang zoom din sa kababayan natin, oh. May ano pa, if ever they wanna go for a marksman ban, may Claude pa naman or Moskov natanggal na. But Rome, nandyan pa rin naman yung Ruby or Minotaur. So maraming options dito for Homeboys na tanggalin against Liquid PH. Ngayon at hindi pa natin revealed kung ano ang Benny and the JP hero. Meron pa naman tayong wala na rin pala yung Moskov. So ano na mga down to Nathan, Bruno, Bea. Iksha, ganun, Melissa. Sa MWI marami tayong nakitang mga hindi usually napipick agad ng gold laners kasi talagang nagkaipitan eh. Parang inuubusan yung mga gold lane natin eh, no? Sa MWI. Pero dito naman kaya, anong ipapriority ni Benny QT? Na so far, nakita pa lang natin sa kanya, it's really the Moskov and the Roger. Oo. Oh, the Roger. Ay, wala. Wala, natanggal. Feel ko JP hero muna eh. Mino kaya Ruby. Pero may Valentina kasi sa kabila eh. Yun din ang magiging problema dito. Tignan mo, Minotaur Terizla combo yun if ever man na-secure siya ng Team Liquid. Pero they will go for the Beatrix instead para ipagpamamaya na lang yung JP hero. Na pwede rin naman sigurong maging Edith. Di pa naman natin sigurado kasi flex naman din in itself yung isa sa prio picks dito ng Team Liquid. Pero Homeboys, still lacking their jungler as well as their roamer. So baka sila mag-Minotaur dito. Tapos jungle, may ano pa.
Baksha, Julian. Bane. Ay! Ayan, kakasabi lang Bane. Ayan na yung Bane. So ito pala ang gustong mga jungle ng homeboys. Hindi typical I am the assassin power of muna. light And incarnate. so, it will be Kaja for JP. Okay, para secure na may pang-lockdown sila dito kay Nets. Oo. Harith to eh, makulit to eh. Kailangan. Isipin mo, talagang minake sure nila na may makaka-pin down dito sa Harith. May it be the Ugi Shadow Kill or the Divine Judgment, maya't maya ay gagamitin at sisiguraduhin lang ng Team Liquid na hindi makakalaro ng maayos si Nets on this Harith using the Zaman Force. At malalaman na natin in a few moments kung magiging matagumpay nga ba sila doon or kung maaalalayan ng maigi ng Homeboys ang kanilang gold laner in this coming match. Si Nets pa naman eh, alam natin sa talaga sa mga nagiging focal point ng win condition dito ng Homeboys. So kinakailangan alagaan. Ang kagandahan naman sa lineup ng Homeboys, the second pick nila na Valentina ensures them na meron din silang Divine Judgment. So pwede rin nilang ma-lockdown itong si Carl TZ with the Hayabusa. Yun din. Oo. And even Benny, kapag ka naasaktuhan nila, pwede rin nilang i-allot dito sa Beatrix na possibly by the late game ay isa sa mga major sources of damage talaga naman ng Team Liquid. Pero we'll see how that goes. Hindi naka-purify dito si Benny Cutie. Pero po din natin maya-maya kung ano rin ang napiling battle spell dito ni Nets. Parang ano eh, it's a purify game. Parang kailangan. Ang dami. Actually, pwede rin trigger kasi Hayabusa nga naman ito. Yung bawat labang na nilalaro mo rito ay at the very least ginagalingan mo at nakukuha mo para yung puntos mo ay hindi maalanganin. Pero saktong-sakto, babalik na nga rin tayo dito sa ating laban. Game 1 between Homeboys and Team Liquid PH. Back to the ball game. Game number 1 for TLPH versus Homeboys. Best of 3 series for our group stage. Again, labanan po ito para sa mas magandang standing dahil currently top 1 ng TLPH and top 2 naman ang Homeboys sa Group A. Oo. So, kapag na-secure nila to, all the more na magiging kampante sila na mag-advance in the upcoming playoffs. Pero Carl TZ nag-ugi shadow kill na rin doon kay Aimal. At hindi naman pasasapat. Though na-poke din to a certain extent. At kasi naman, kung Bane, medyo ano din to no? Yung balik buhay din yan. Oo. Mabilis lang. Medyo may yan. Medyo may significant advantage yan. Pero ito na Benny Cutie, ang lakas mang-poke talaga dito kay Nets. Pero ang agang pag-i-invade dito ng Homeboy sa baba. Nanggugulo lang si Mal. Talagang zinown si Carl TZ hanggang dun sa sarili niyang purple buff. And the Homeboys will get that first turtle. And we can expect this talaga from Homeboys. Again, they have a significant advantage sa early game with their lineup. Yep. At saka kung iisipin mo, kaya nga hindi masyadong nalalayo sa Zorn gameplay itong si Mal, ay ganun kasi yung ginagawa niya. Talagang parang palilibutan niya lang dito yung jungle ng Team Liquid, tatambayan yung jungle at aantabayanan. Pero right now, we're yet to see a trade or kumbaga i-counter-engage from Team Liquid. So far kasi napapaganda lagi or na uunahan ng Homeboys in terms of gusto nilang mangyari rotation. Pero Wow! yun Divine Judgment, sabay mo pa ng Bennett's Rage, pero i-flicker out pa naman si Nets. Kaso, nandoon naman yung Nightmare Spawn para tapusin yung kanilang sinimulan. Pero meron yatang gustong mangyari at bawi na mangyari nga dito ang Homeboys. Unang papasok with the Primal Wrath pero sasaluhin yung Ogi Shadow Kill. Oh, Carl TZ ngayon, si Malang gusto puntery ahead pero makakataas pa naman. Penalty zone coming in from Yaya. Makaka-double kill na si Carl TZ with the Haya B and Sanford comes in with the Earth Shatter. Naku po, para makahaapat sila dito. Naka-triple kill pa nga si Carlito. At napakaagap umakyat doon ni 4D para alalayan ang kanyang mga kakampi. Kung aakalain mo na talaga namang kahit hindi na to nakayujog, mababagalan siya ng onte, hindi. Susunod at susunod pa rin siya doon. And that was a triple kill indeed for Carl TZ. Balikan natin doon sa ating instant replay. Nakuha nga ni Sanji kasi maganda yung placement again no Nightmare Spawn. Pero nung attempt doon si Udil na makipagsabayan ay hindi pa kasi nakapag-ulti doon si Carl TZ. Wala pang tinamaan yung penalty zone dito ni Edri. Kaya nakasagot na ng tuluyan talaga ang members ng
TLPH. Grabe din yung ano, no, pag-kill ni Sanji dun kay Nets. Akala mo kasi makakatakas na si Nets kasi si Mal kahit papaano na-anticipate niya yung Divine Judgment eh. Kaya na-set niya, na implosion play niya yung lahat ng nag-rotate from TLPH. Pero heads up play there for Sanji to bring down Nets. And hindi mo pwede biruin yung ano eh, pagdalaw ni Sanford kasi alam natin yung edit na yan, ang bagal niya maglakad eh. Pero umabot eh. Umabot siya. Ay, ano kaya yung naging marker niya na okay, aakyat na ako pero penalty zone, kinumit na dito. At yung si JP ang unang makawala din, i-catch nandoon na rin pero Bennett Trey Carl! pinagsasasalo din ng mga miyembro ng Homeboys. Tapos may uwi shadow kill pa namang natitira kaya may double kill pa dito si Carl TZ. At isa na namang triple kill pala ang kanyang ipapakita. Ayan na naman yung trademark plays na pinapakita ng TLPH. Pag may objective, i-bait out lang nila yung turtle. Hindi naman talaga nila gusto kunin yung turtle. Wala silang pake dyan. Ang gusto nila makakuha ng kill. Pero Carl TZ ngayon, shadow out lang naman. Ay, bumalik! Pero na-anticipate ni Mal. Naku po, makakataas ba si Carl TZ dito? Ay, shadow lang. Shadow lang. Meron pa namang pang-out. Tapos kikilitiin din ng kaunti yung mga members dito ng Homeboys. Lalo pa at nasa point na kailangan na yatang samahan ng onti ni Mal. Etong si Nets, kanina pa nakakasali din sa mga nangyayaring teamfight si Benny Cutie. Meron siyang, kumbaga 50% kill participation as of this moment at malaki-laking bagay yun. Tingnan mo naman, no? Baka uunahin pa nga yata niya Blade of Despair sa lagay na to. Pero yung implosion, ayan na naman! At 3 miyembro ito, hindi na yata niya lalabanan. Oo, naisahan na naman doon si JP. Pero okay lang dahil nakomit na nga yung implosion play. So Team Liquid can actually make a play here and invade sa jungle ng Homeboys. And look at that, Carl TZ. Nakikipag 1v1 na kay Yaya Trizla yan, pero nakakaramdam ng kasakitan sa isang Hayabusa ni Carl TZ na naka 6-0. Naka-Skypiercer na ba yan? Hindi ba natin ma-make sure pero given this standing, di naman malabong nakasecure na to ng mga items at least, no, na gusto na niyang makuha. At tingnan mo nandito na nga, Sanford once again, all the way Grabe sa ka top na, lane. Carl! At pinandindigan ni Carl yung bot lane natin. Samantalang dito naman sa taas si Udil din ang nakuha. Hindi kumonekta doon yung Earth Shatter. Pero ito ay enough ng espasyo, Ingan, para makuha yung Torre. Oh, Benny Cutie picks up a BOD dito. So it's a total domination once again from TLPH. Mukhang kaya nila ata i-beat yung record nila na 14 minutes sa quick game nung day number 1. What if that was the plan all along? That's the plan eh. What if gusto talaga nila na pabilisin yung takbo ng laban na kahit akala natin nagiging very patient lang sila. Ang sakit naman doon nung Crab Claw Cannon. Napakasakit na nga from Emal na isahan doon si Sanji. So that was a crucial kill for Homeboys dahil kahit pa paano mas possession sila dito sa Turtle. Pero si Sanford binibigyan na, malapit na mapuno yung stocks niya. Pwede niya kasi yung Primal Rat. Ayan na nga, si Yeye ang una nakakataga pero Dizon tumama sa dalawa. Oy, ito yung original na Primal Wrath pero mukhang ang uunahin ng Homeboys ay ang Turtle muna. Sanford will be the next to fall. JP may iwan din mag-isa at mukhang sasaluhin na rin niya lahat ng damage. Kaya naman siya na rin ay susunod na mawawala. At pabor na pabor sa Homeboys ang nangyari doon, Ingan. Oo, it was perfect setup dito from Emal na makakill kay Sanji kasi that ensures na wala yung panggugulo ng isang ng Zas, wala yung Dominator's Descent. Sobrang laking factor noon when it comes to team fights and with Sanji out, it was a huge opening for Homeboys na tara, hindi na ko-contest yung Liquid PH sa Turtle. Although si Carl TZ pwede din naman pumasok doon, it wasn't a risk na kayang gawin ng TLPH. Pero sabi din kasi ng Homeboys parang hindi sapat yung Turtle eh. Gusto nila kill pero ayan na si Carl TZ! Grabe ka na, Carl! Dila. Talagang napag-isa ka dito. Ang mga gusto ko pa namang targetin, sabi ni Carl TZ, yung mga mag-isa lang para saluhin yung kabuuan talaga ng damage na meron. From the shadow kill, pero teka lang, nag-implosion na naman si Mal. Kaso sinalo yung Bennett's Rage. JP mabuhay pa ba dito? Mukhang makakabuhay pa nga habang si Carl naman ay papasok at itutuloy yung laban. Si Nets naman sumasayaw din with the Zaman Force. May penalty zone para kay Sanford, kaya naman mawawala na rin siya. Pero from behind, papasok pa ba si Carl TZ? Mukhang nag-iingat at tinatansya lang muna. Pero that Nibiru or that Renner's apathy, kumonekta pa nga yata. Kaya 3 members down para sa Homeboys. Carl TZ and Benny Cutie connection. The sniper to the shuriken of Carl TZ. Tutumpa si Yeye. Yeah. Ay. Dito mo makikita yung total Naka-Wesker. domination chemistry ng Liquid PH eh. Naka-Wesker kanina. So, it's the comeback of the shotgun sniper. Kaya Combo. naka-flicker eh. Pag itong si Benny Cutie, pinakita na naman yung mga shotgun plays, ha? Naku po, nakakatakot yun.
Isipin mo, si Benny nag-shotgun play, si Carl TZ nag-assassin. Oo. Anong season na ba to, Brigida? Hindi ko sure eh. Parang throwback talaga to ah. Nag-time trial ba tayo doon? Kasi napakaraming natamaan ng Earth Shatter. Pero nandun pa naman yung Deadly Catch. Kaso Carly, sabi niya ako nang bahala dito. Legendary na nga ngayon si Carlito. JP, mabubuhay pa ba doon? At ngayon si Benny Cutie pa nga yata yung nawala at naging kapalit. Conceal play na tira pa naman pero mukhang aabutan pa rin siya ni Nets. Kaya naman doon sa kabila, balikan natin kasi si Udil may pansarili na rin ginagawa. Ogi siya, 2 kill kinonekta. Edmal, ikaka-triple kill pa nga. Ay! Nets, nako, medyo nabunggo. Namaniac na. Carlito! With the maniac at naumpog yung flicker doon ni Nets. Make it a savage! Ayan na! Muling nagbabalik ang child prodigy! Carl TZ, the young goat! With the savage kay Hayabi! Oh my God, Carlito! Gusto lang nating i-take note, nakailang triple kill na dito si Carl at naka-savage na rin siya dito sa labang ito. Wow! Men, sabi niya kasi kahapon thumbs down yung funny performance niya. Carl TZ, siya yung pinakamalaking critic niya sa sarili niya. Kaya Yes. naman sabi niya, babawi ako this game. Paano bumawi? Nakailang triple kill, tas after nun, savage para kay Carl TZ. At yung mga nangyari doon, hindi lang siya sa iisang lugar, mind you. Oo. Talagang merong nandun sa river, merong nandoon sa orange buff nila banda. And habang nangyari rin ang lahat ng iyon, it is a Lord secured for Team Liquid as well. As they try to take out the remaining outer turrets dito ng Homeboys habang hindi pa nakakababa ng tuluyan yung Lord na napasa kamay na nila. Pero medyo crucial ito for Homeboys. Kailangan talagang matimingan yung Grabe. kanila magiging depensa. Kasi nandyan naman sa kanila yung Bane, nandyan din naman sa kanila yung Zaman Force. But then one crucial Divine Judgment can make the difference din kapag ka nag-engage ang Team Liquid mamaya. Oo, may flicker pa naman dito si JP, so yung Divine Judgment na hinahanap natin, pwede talaga mangyari. So Homeboys ngayon, maraming kailangan isipin dahil may Lord pa doon sa taas. Carl TZ, pumasok na naman! Naku, hindi makakabuhay si Udil. Sinalo niya lahat ng mga pwedeng makuha dun sa Ogi Shadow Kill. Talagang napakataas na nung damaged output. I mean, tignan nyo naman. Ayun, kita mo si Carlo, kita mo si Carlo. At saka tignan nyo, 16-0-2. Grabe! Grabe, ay na yung Divine Judgment ni JP! And this is making all the difference kasi hindi pa tumama sa kahit sino yung penalty zone. Kaya naman mawawala na doon si Yetri at ngayon binuhusan pa sila ng Nibiru's Passion. Double kill para kay Benny Cutie. Zaman Force, ginamit na rito ni Nets. Pero kakayanin ba niya to? Carl TZ, shutdown! Pero merong Renner's Apathy na hindi ko konekta. Udil, magtatangka pa nga yata. Kinopia doon yung Dominator's Descent. Pero that's all that he can do kasi medyo tumutore na yung ibang miyembro ng Team Liquid. Minions, may clear naman dito nila Udin, pero may hila nila si Nets. That's gonna be a killing spree from Benny Cutie. May minions sa gitna, clear nila yung turret. Si Udil na lamang ang natitira. Nako, nandun na yung shotgun play na hinahanap-hanap natin mula kay Benny Cutie. At ngayon, tinatry nilang i-clear yung mga minion waves at magiging matagumpay naman ang Homeboys. Kaya out na lang para sa Team Liquid. A near perfect game for Carl TZ. Pero unfortunately, napitas siya doon ni Nets. Sa tulong din naman ng inhibitor turret nila sa baba. 16-1-4 pa rin si Carl TZ. Sulit na sulit talaga yung Sky Piercer. And looking at the item lineup, sayang, third item pa pala yung Sky Piercer. Oo, nabawasan yan siguro, pero by this time, mataas-taas na rin yung stacks niyan, probably. So, Oo, alam ni Udil yan lalo. kahit mga 30% na ang tatanggal dyan, hindi pa naman yun magiging sobrang kababaan. Kasi to think kanina, di ba? Parang nakakailang pitik pa lang yung Ogi Shadow Kill kay Udil pero na-takedown na din siya agad-agad. Kumbaga, yung kabuuan ng Wiki Shadow Kill, hindi na kailangan tapusin. Wala na si Udil eh. Hindi na kailangan just to take out Udil na at this point wala pa naman din sobrang defense item. Hindi naman nag-winter crown whatsoever. And even Nets actually, basta makaka-timing dito ang Team JP? Liquid. Pero teka lang, JP, may mahanap ba siya? Yetri, siya ba ang uunahin? Ganun na ba kakumpiyansa ang Team Liquid? Ingat-ingat na lang din naman ata muna ang kanila magiging call. Oo. Kasi may Lord namang nasa kamay ng Team Liquid ngayon. Buti hindi nag-mid yung Liquid PH doon kasi nakaabang si Nets siya si Mal eh. Kaya napauwi na lang si Nets siya si Mal kasi alam nila hindi nadadaan yun doon. So Liquid PH has the opportunity to end this game early. Again, their fastest game so far ay 14 minutes and something seconds. Tignan natin kung malalabanan nila yun.
Pero Carl TZ with a game high kill score na 16-1-4. Siya na ba ang may highest kill in a single game sa SPS? Hindi natin masisiguro sa ibang mga streams, pero as of now, sa PH stream, mukhang ganun nga ang JP? kaso. Pero JP papasok na kinuha pa nga. Inuna si Amal. Mawawala na dito ng deadly catch ang homeboys. Pero Ogi Shadow Kill, pinagsasasalong na rin nilang lahat. At isa-isa na silang nawawala kasi si Benny Cutie napakakati na rin nung kanyang mga libero na binabato. At yung Lord and the rest of the members of Team Liquid ay base na lang ang pinunto. And they will take game number 1. TLPH, lahat na ang ngiti. Nakita natin si Carl TZ. Siguradong masayang-masaya and thumbs up sa kanyang naging performance with the Hayabusa. Isang beses lamang namatay pero double digit yung kanyang kill score. And look at that. Grabe, Pre, anong season na ba tayo ngayon? Hindi ako makapaniwalang nagbabalik tayo sa ganitong klase. Yeah.